Magkaroon tayo ng question answer, magkaroon tayo ng hukong class ulit. Matagal na akong di nag-hukong class dahil nanghina rin ako dahil sa iba. Pero, siyempre marami rin tayong bisita. Alam mo, yung pinapaksa ng mga bisita rito, isang enjoyment yan sa salita. Pero, ang dapat sumunod yan, kunwari wala kang hukong class dito. Yung mga magulang, mas maganda pa nga ito may kanya-kanyang kasesyon na manggagawa. Paano yung anak niya, ano yung gagawin? Kasi pwede yung sarili lang kayo nag-enjoy. Hindi nyo na-turo, hindi nyo na-impart yung enjoyment yan sa anak ninyo. Yan. Ang pag-impart ng enjoyment sa anak ninyo, dito pa lang sa gawain, medyo bagsak tayo. Bakit tayo bagsak? Parang tayo ang excited, pero traditional tayo Hindi natin na aming anak natin na, halika, upo ka rito. Ano sabi dyan? Tanong gulo. Tapos, kung merong bisita, tinuruan ko kanina, si JP. Si JP parang first time lang niya alam, kamayan mo. Parang ayaw pa nga, sige, sumunod kamayan, kinamayan mo. Tanungin mo anong pangalan, tinanong. Ano kung galaw-galawin? Tapos, pagpakilala ka. Eventually, nag-sharing na sila. Nung alis na ako, sa iyong kailangan, ikaw magpatuloy. Kailangan natin ng ganyan. Huwag natin expect, matured na yan. O bahala na yung Diyos yan. Yung gusto ng traditional. So, meron tayong active na obligasyon sa anak natin. Proactive, offensive. So, Berminan, pakihanap kayo makapal na pencil pen. Iniwan niyo ba rito? Dapat pinatago. Saan mo iniwan? Okay. Magkaroon tayong konting reckoning. Pero itong class reckoning, ano to? Hindi to final. Kasi ang pinaka-final talaga yung maliit na session. Bakit? Parang cell group, pero technically, iba siya sa cell group na ginagawa natin. Ito ay session, no? Bakit kailangan natin ng session? Nakasulat sa Bible yan Tuturuan natin sila lahat ng gagawin nila. Ngayon, sa pulpito lang ba yan? Kung sa pulpito lang yan, napakatamad natin. Kailangan talaga one-on-one. Kumari, kung meron sa bahay, meron dito sa kapilya, ang kailangan talaga, bawat magulang ay ginaguide. So, magtaas ang kamay ang mga magulang. Taas kamay. Okay. Ba natin. Kayo ba bilang magulang, meron ba kayong pagkukulang? Taas ang kamay. So, yun ang i-session natin mamaya. Ibig sabihin, pwede kayo magtanong ng assignment sa isa't isa. Alam niyo ba yung nakasulat sa Bible, pakibukas ka, Birmingham? Admonishing one another. Pakibukas. Nasa Timothy 6 yata Galatians. Admonishing one another. Admonishing. Bakit nasa dictionary ka? Ngayon, alam niyo ba, kahit walang mas mataas sa inyo, kung kaya mo mag-admonish sa isa't isa, para rin kayo nagre-record sa isa't isa. At alam niyo ba, pwede kayo lumakas, kahit wala pa kayo sa isang mataas na hukom nag-record sa inyo. Meron din mataas na hukom nagbigay sa inyo ng assignment. Pero, kailangan niyo magpalakas ng isa't isa. Sino yung nag-aaral sa school? Taas sa kamay. Naranasan niyo ba na nagtatanong kayo sa isa't isa yung mga assignment niyo? Yes. Say amen, hindi nakaranas. Amen. Minsan nagkukopyahan pa nga Nagkukopya na lang, pinakabalik. na lang.
Ano ba yung ano mo, assignment mo? O, pag magaling yung teacher, iba-ibang assignment, iba-ibang test paper bibigay, iba-ibang test questions. Hindi ba nga, inihiram na yung papel. Kaya nalang yun. So, ganito, nakinig kayo. Mamaya, mag-record tayo sa academic, ha? Subukan natin mamaya, mag-admonish sa isa't isa, ano ba yung assignment nyo? Mga problema, baka sa tagal na wala tayong class, wala na rin kayong mga assignment. Di ba? Yung isa, iba, personal. Si Bar Eric, meron. Si Bar Magellan, meron. Si Bar Padon, meron. Meron din ako. Meron ka. So technically, pwede mag-partner mamaya. Yung mga young people, siguro isa lang yung, isa siguro magbabantay na partner rito. Set up dito, mag-share yung mga young people. So, ang admonishing one another, magpaalalahanan. Ngayon, pag may nagkakasala, first, James 5:19, pag may nagkasala, mabilis masolve. Buksan natin James 5:19, pakibasa. Sister Jaya. Kung walang magulang Sister Jaya, dapat may magkampon. Yan na yun. Ang sabi. Ang sabi. Okay, Mike. Red. Hindi ka marinig. Dito ka lumabas. Ipat ka na sa unahan. Brethren, if any of you do err, no. Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him. 20. Let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save the soul from death, and shall hide the multitude of sin. Ano sa Tagalog? Ano Tagalog. ibig sabihin niya? Ano pinaba? Wala na mga license. Good naman. Mga kapatid ko, kung ang sino sa inyo ay nanilihi sa katotohanan at siya'y kakabalikin loob ng sino man, ay alamin nito ang mga nagpapabalik loob sa isang mga kasalanan dahil sa kamalian ng lakad niya, ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip sa karamihang kasalanan. So, dapat tayo makialam. Yung pag-admonish, pag-record sa isa't isa, mabilis matupad yan. Ang tunay na iglesia, mabilis matupad yan. Yan ang kailangan natin i-work out. Yan ang kailangan natin i-work out. Yung anak natin, dapat katabi natin ngayon. So, subukan natin na si Brad Ricky nasaan. Malis na. Ayun o. Sino pwede mangkot sa anak ni... Ay, Brad Ricky, puka dyan, tabi ng yung anak. Dati natin ginawa to, nalimutan natin. Eh, pag may na-award yan, nahihiyan na yan mag-akbay sa isa't isa. So, Brad Ricky, tabi ka muna kay Brad Rap. Ito na, Brad. Tabi. One day. Sister Jaya, kailangan meron ka magulang kasi hindi ka naman nakikipag-sharing sa Facebook pa eh. Di ba? Hindi ka pa nakikipag-sharing, di ba? Hindi pa, di ba? So, kailangan mo ng magulang na, So, Barba dun, check mo na lang yung sharing sa FB. Okay. Harap Dito tayo sa ano. Yan. Ano yung mga obligasyon natin? Nalilimutan natin. Direct. Yung mga obligasyon na yung posisyon, no? Kaligtaan natin to. Yung tamang gulong, kakaligtaan natin. What's next? Sabihin natin sabay-sabay. Tatong gulong. Gulong. Ang sabi. Nakasan natin. Gulong! Sabay-sabay. Tatong gulong. Anong verse sa Bible yan? Ang sabi. Anong Acts Bakit hindi 6:7? lang sasalita? Hindi yan. Pwede yan maging Deuteronomy 6:7 pero nasa side ng nurture.
Hindi pa to sa side ng masyado sa admonition. Buksan nyo. Isaiah 59:21. So malilit na bata, hindi pa marunong magbasa. Naglalaro. So, ano yung tanongin nyo? Ano yung pinag-usapan? Diyan nyo ma-impart sa inyong anak, ano yung Word of God. Kung sinama nyo lang yung mga anak ninyo sa church, pero pababayaan nyo sila, naglalaro lang sila. Magkwentuhan. Yan ang nasa traditional churches. Ang traditional churches, parang bahala ng Diyos sa kanila. Ganyan. Tsamba-tsamba, yung ibang denominational churches, natutukan nila sa indoctrination yung bata. Pero nagiging Nicolay ka, nagiging parang brainwash. Ang gusto natin, magka-interest ang bata, pero eventually tuturuan natin mag-ignore yan. Okay. Bukod sa opposition, ay buksan nga natin makibasa, Isaiah 59:21. Isaiah. Brother Rap, makibasa. Unahan kayo ni Sister Jaya. Sana may Bible kayo. Ang pangalawang dapat kayo pagawa sa anak niyo, turuan niyo sila ng buklat ng Bible. Pagtapos na siya bumaba na pinili. Sulat nito, pupihin niyo to. Turuan niyo humawak ng Bible. Hawak lang ng Bible. Mahirap ba sa anak natin? Hindi. Pero bakit laro na laro yung anak natin? Kasi hindi natin sinupil. Na? Makinig ka, hawak ng Bible. Di medyo marunong, magbuklat. Saan? Di medyo marunong, mas marunong pa. Magbabasa. Paparinig sa magulang. Ay sundan ng daliri. Okay, pakibasa. Brother Rap, yung microphone. Sa'yo. Sister, Itiwala tungkol sa akin, ito ang aking kandidato. Sabi ng Panginoon na aking espiritu nun sa iyo at ang aking mga salita na itigay sa iyong bibig. Hindi iwalay sa iyo. Bibig o sa bibig man ng iyong lahat, sa bibig man ng angkan ng iyong lahat. Sabi ng Panginoon, madama yan, makailan. so, yung anak natin, sisingilin natin. Saan ang singil dyan? Saan ang singil dyan? Anong word dyan yung singil? Sister Bele, anong word dyan yung singil? Sister Jocelyn, anong word dyan yung singil? Ano yung keyword ng singil? Mouth? Hindi hiwalay? Buuin natin. Hindi hiwalay sa iyong bibig. Bibig mo. Kulang. Hindi hiwalay sa iyong bibig. Bibig mo lang yan. Angkan. Ano yung iyong angkan? Buong lahi. Sabihin mo, yung buong lahi ano? Artitahin? Yung buong lahi mo ano? My words. Hindi hiwalay ang salita sa buong lahi. Ibig sabihin, mula sa magulang papunta sa anak, talagang pinahanda o pinapareport, sinisingin. Mula sa magulang papunta sa anak, sa tingin niyo, paano nakarating ang Hudyo sa atin na dala-dala yung Biblia? Paano nakarating sa atin ang Biblia? Mula magulang papunta sa anak, hindi nila binibitawan ang pagtuturo. Nasundan niya? Hindi nila binibitawan yung pagtuturo. Yan yung nawawala sa atin ngayon. Pero sa mga Hudyo, mula sa tatay, papunta sa anak, yun. Kopyahin niyo to. Pascribe niyo to sa anak ninyo. Anong gulong? Ibang scriber na wala. Yung Bible, subukan nga natin, pahawak natin sa anak natin. Nahawakan naman ni Joshua. Good. Sabayin nyo.
Medyo nag-relax tayo, kaya yung anak natin nagiging violente pa. Oh. Minsan yung anak pa yata yung nagagalit sa magulang. Oh. Walang session. So, tapos paparusahan natin ang pahabol. Pero kailangan balikan natin, meron ba, ano ba, saan ba tayo nagkulang? Oh, yung hindi marunong magbasa, pahawakin nyo. Hindi marunong magbasa, papuklatin nyo. Matuto sila, asan ang Genesis? Paano matututo yung anak natin? Anong Biblia? Tinatamad tayo magturo. Pero, kung katabi natin sila, buklatin mo. Ano ba yung Genesis? Ano yung first book of the Bible to? Kapag alam, matututo yan. Hindi isa ko po maraming beses. Kaya lagi mo paalala, yung asawang lalaki, may obligasyon sa asawang babae, paalala. Sigilin mo. O kung may ibang kumalong sa baby, sigilin mo na, pa-interview mo na. Di marunong magbasa. Papapingkasin mo. Si Bernard medyo utal-utal pa konti, di ba? Pero kung tuloy-tuloy yan, magiging maganda magsalita yan. Magiging suabe ang boses niya. So, kaya merong mga bata nung pabasa, tumaas ang grado sa school. Yung susundan ng dalili o voltage, ito, marunong na magbasa to. Pagawa mo yan, Sister Jocelyn, para matuto sila paano magbasa. Ngayon, lastly, yung scribe. Sino dito nag-scribe? Ako broadcast. Ako nag-broadcast. Sigaya na nag-scribe. Taas yung na-scribe na notebook, taas. Gusto ko lang makita. So, by the way, kung ang iyong anak ay walang kunwari, mayroon dyan anak na hindi pa mature. Pero po dun, kailangan mong paampon. Okay, amponin o paampon. Sabihin, talagang tututukan. Yan ang pagmamahal sa isang church. Sino yung nakatay na sa ibang church? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Okay, tanong. Ano ba yan? Meron bang umaalalay sa anak? Wala. Lalo na kung hindi mo anak. Hindi lalong inaalalayan. Ang denominasyon, nagtagumpay sila sa pag-entertain. Turuan din natin ang anak natin mag-entertain. Paano sa entertain? Turuan natin yung anak natin. Di ba nag-usher ako ng bisita rito? Turuan din yung anak natin mag-usher. Turuan natin, mamaya, no? Makinig kayo. Yung mga young people, turuan natin magkamay, mag-share. Kopyahin nyo to, napakababaw na to. Hindi natin kasi ginagawa. Kaya, kopyahin nyo to, gawin natin mamaya. Kamayan. Kopyahin nyo, masyadong mababaw, pero hindi natin ginagawa So, detalye ako rito. Sulat nyo. Part ng entertain Diyos to. Ang entertain Diyos, marunong asikaso sa bisita. Mamaya natin, kopyahin nyo. Inokopya mo na ba? Naglalaro mo na si JP Day. Hindi nyo tinitignan yung scribe. Sigilin nyo yung scribe. Turuan nyo makipagkamay. Mali. Alam mo yung edad ni Diyos, pwede niya makipagkamay. Lagay niyan dito sa ang bisita. Yung medyo malaki-laki, siguro hati na lang. Hati. Then, magpakilala. Punta ka dun sa harap niya. Magpakilala. Sulat mo yung nakasulat. Yan ang ginawa ko nila, di ba? Dito, Sino nakakilala kay Pastor Isla? Taas kamay. dito mo isusulat. Kwento ko sa inyo, isang testimonya. Yung anak ni Sister Conching Gubat, nandito, inutusan ko, mag-entertain. Sumunod. Ibig sabihin kayo mga magulang, kung yung anak nyo ayaw mag-entertain, malaking utang nyo. Kasi yun, siguro nasupil kayo, sumunod. Alam mo, i-entertain niya si Pastor Isla. Tuwa si Pastor Isla. Tama. Tuwa siya.
nakipag-sharing, nagtanong. It doesn't matter kung malalim yung alam nila o mababaw alam nila. Importante, nagtanong, nakipag-sharing. Ito yung tanong. Yung bata ba, kaya magkwento kahit sa Bible? Kaya hindi? Kaya. Kaya! Yan sinabi ko kay JP kanina. Ewan ko kung ginawa niya, pero hindi ko narinig. Pero masaya yung matanda na pinaset up ko kay JP. Hindi lang ako dapat gumagawa niya, lahat kayo gumagawa niya. Pinaupo ko siya doon. Nanay ba ni Brother Jake doon? Sino kasama niyo kanina? Nanay niyo ba yan? O lola? O kapatid. Kapatid. Kapatid ninyo. O, ang kinama yan. O, binulungan ko. O, ano ang ano? Ano po pangalan ninyo? Ganyan. O, ako po si ganyan. Tapos pinakuha ko kay JP yung Bible. Ikwento mo yung Bible. Sabot ng makakaya mo. Tapos magtanong ka. Kung pwede. Sorry, mas may alam siya. Madali lang yan eh. Kung mas may alam siya, magtanong ka sa kanya. Kung mas konti alam niya, magbahagi ka sa kanya. Ito na yung interview. Sharing. Yung interview, tatanong ka. Kung pastor yun, masaya yung pastor. Kung wala siya masyadong alam. Mag-share yung bata. Mag-share ka. Mga magulang, ano yung dapat yung gawin sa anak ninyo? Sister Shirley. Sister Shirley. Bayayan. Sister Shirley, ano yung dapat mong gawin para magawa ng anak mo yan? Ano yan? Para ang anak mo makipagkamay, makipagkilala. Siyempre, may sabi ng pangalan dito. Mag-interview, mag-share. Anong dapat mong gawin para magawa nila yan? Paano supervise? Bagal-bagal. Ha? Maputos mo sa kanya, iiwanan mo ba? Nasaan ka? Tingnan ko Nasa tabi niya. Eh kung nalimutan niya yung sasabihin niya, aagawan mo ba ng papel o anong gagawin mo? Hindi tanong kulong. Brother Ricky, kunwari, nauutal yung bata. Anong gagawin mo? Bubulungan mo yung bata, anong sasabihin? O ikaw nang, alis dyan, ako na. Alin yung gagawin mo? Bubulungan. Kasi, ito kahinaan natin. Makinig kayo mga manggagawa. Pag ginanahan tayo mag-share, nalilimutan natin yung anak natin. Ito pang pangalawang problema. Pag mayroong magaling magtanong, nalilimutan natin yung mahina. Sabihin natin lahat, focus on the weak. Mahina. Sabay-sabay, malakas. Focus on the weak. Focus on the weak. Kanina, may cell group dyan, si Brother Jay. Maraming tanong si Kambal. Si Kambal na lang hinaharap. Ganun din nangyari sa ibang bisita rito. Yung magaling magtanong, hindi na niya pinapansin yung mahina. Progressive tayo, di ba? Ano yung halimbawa sa Bible? Ano yung halimbawa sa Bible? Yung focus on the weak. 99. Huwag ka na muna. Brother Lito. Anong example sa Bible focus on the weak? Isang example. Isang example sa Bible. Okay, bukod kay Brother Lito, pwede na Sister Jaya, Sister Rose, Hermio, Brother Ricky. Ano? Focus on the weak. Ah. Isang linggo kang mag-focus pag-bilit ng salita. Ayan, sa 1 week eh. Tama yun. Pero parang kay Brother Jackson, 1 week without prayer, next 1 week. Hindi 1 week na linggo. Okay, talata sa Biblia. Hindi, kahit kwento mo yung sitwasyon sa Biblia. Kung kay Jesus Christ, yung
Yung pinakamahina, halimbawa, yung mga Malta sa loob, naging namin. Mata. Marta. Yung Marta sa loob ng... Marta. Marta. Big yun, di ba? Tinawag niya si Marta. Tinawag yun. Tinawag ni Christ. Aktibo si Maria, si Marta, taga... Binigyan na, parang binigyan ng concern si... Wait. Tapos, sa disciples. Si Marta, isang example yan. Sa disciples. Paano sa disciples? Si Peter. Okay, pwede rin. Yung Acts 20:35. Si Peter, mukhang malakas si Peter, pero Mahina. may nasa eh. Pinukusan siya ni Christ eh. May parable si Kristo. Okay, bukod kay Magellan, Brother George, Brother Mio, Brother Ricky, Sister Rita, Sister Jaya. Anong parable? Anong parable yun? Meron. Sister Rita. Parable of the? Pain ka, pain. Yung pinaka-online binigyan ng kakano ng pera, tapos... Binawan niya. Pero example na yan, hindi Wala na na tayong focus sa na parusahan. May bibigay. Parusa yan eh. Parusa. Kaso malamig na yan. Good Samaritan? Pwede yan, tama yan. Kailangan sa hukom yan. Lagay ko nga din yung Good Samaritan. Wala pang nagme-mensahe related sa hukom. Itong Good Samaritan related sa hukom yan. Yung week, hindi na pinansin. Tama si Jaya, pero mayroon pa isa. Wala na? Okay, Sister Menan. Ay, Brother Menan. Last sheet. So marami pang problema yan. No? Sa bahay. Masyadong lang naman. Pabayan. Okay. Sabihin natin, parable of the lost sheep. Parable of the lost sheep. Lost sheep. Nawawalang kambing. Kambing! Nawawalang tupa. Amen. So, iniwan yung 99 kasi, bakit iniwan yung 99? Kasi nahanap yung isa. Hindi nawawala yung 99. Pag hindi nawawala, ibig sabihin, nakakaganap. Yung isa na nawawala, yan yung kapatiran natin dito na hindi nakakaganap. Amen. Yun ang alala eh. Yan ang tunay na kumpletong ministry. Hindi sigaw-sigaw lang sa pulpito. Go, get down to earth, get down to the grassroots. Grassroots. Make your hands dirty. Sabihin, pumasok tayo, humanumino tayo. Turo natin, one-on-one. Bayayed. Ano yan? Hindi, Palipat. ang tagapagturo isa lang. Naligaw. Naligaw ng landas. Nawala. Sabi ni Pablo, marami kang guro, pero isa lang yung tatay. Sabi, marami talagang guro dapat. Marami dapat overseer. Marami dapat yan yung pagmamahalan sa isang iglesia. Tama niya? So yung mahina, alalayan. Well, nakalimot si Ricky, Shirley, Jose, Becha, Matun, Madela, Sister Remy. Kunwari, ayaw niya yung anak niya magbuhat ng isang daliri. Sabi mo, himugin mo. Dali, laro sa kanila yung upuan na yan. Himugin nyo. Nasa himog natin para magganap yung kabanalan. Amen. Ang kabanalan pinag-usapan natin, hindi lang yung parang estatwa na santo. Ang kabanalan na pinag-usapan natin, yung ginagawa mo, nagpapabukod tangi sa'yo sa Diyos. Amen. Sa makikita ng ibang tao, parang episan ng Diyos sila sa ibang unbeliever. Nagtutulungan, nagpapalakasan, may kahinaan spiritual, inaalalayan. Kaya tawag ko dyan, di ba? Kasi, nilagay ka ng Diyos dyan para magpatupad ng katuwiran, ng kabanalan.
Yung kabanalan pinag-usapan natin, lumago sa salita. Siyempre, meron kabanalan sa ibang tao na parang hindi lang makabakit pinggan. Ang kabanalan pinag-usapan sa Bible, yung lumago sa salita. Amen! Yung pamilya mo, yung kapatiran na mahinang-hina. Sa traditional churches, inaalalayan pag halala ng problema. Kunwari, nagkaroon na ng aksidente, nagkaroon na ng away, nagkaroon na ng sakuna, may namatayan, nagbabayanihan, kolekta tayo para sa namatay. Pero, dapat hindi kayo maghintay ng gano'n. Dapat, ngayon pa lang, ano ba yung kakulangan nyo sa salita ng Diyos? Ano yung kakulangan nyo sa kaalaman? Yun, sharing tayo. Ano yung kakulangan nyo sa pamilya? Sa PTA? Maghimok tayo sa isa't isa. O, nakopya ba ito? Nakopya na? Ito, gawin natin mamaya sa bisita. Hati-hati tayo. Tapos, magkaroon tayo ng session, recording session sa assignment. Siguro, si Sister Rita tumulong sa yung young people na bulilit muna pagkipagkamay. Kasi sunod yung young people sa circle. Ngayon, question answer tayo. Tapos tayo Brother George, by the way, mag-workshop tayo ng simple. Mga magulang, paggawaan nyo ng tanong ng anak nyo. Paisipin nyo sila, hindi ikaw nagdilikta ng tanong. Pero, si Sir Jocelyn, paggawaan mo ng tanong si Dave. Okay? Si Joshua, paggawaan mo ng tanong. Si Jaya, paggawaan ng tanong.